Gabi na nang makarating sa Singapore si Ivan. Pero sabi nga ng marami, 45 minutes lang, maiikot mo na ang Singapore. Pero hindi ibig sabihin nito na boring ang city-state. Buhay na buhay ang nightlife at sa araw, di ka mauubusan ng papasyalan. Lion City kung tawagin, malinis, moderno, larawan ng kaunlaran. Sama-sama nating tuklasin ang kakaibang ganda at sari-saring kultura ng Singapore. Alauna ng hapon, May 3, 2005. Ito ang ikalawa kong paglipad sa Pinoy Abroad. Uy, andyan ka pala. Sama ka? Hindi ka, sa Singapore. Hindi ka na. 3 oras ang biyahe papunta sa aking destinasyon. Singapore, here we come. Kakalapag na natin sa Singapore. Time is 6:40 ng gabi, pero may araw pa dito. Dito daw kasi ang sunset, 7:30. Thank you for flying Philippine Airlines. Yung conversion nila dito, 1 Singapore dollar is 33 pesos. Lampas ng konti sa 33 pesos. Paggabi na nang dumating kami sa tinaguriang Lion City. Pinoy Abroad welcomes you to Singapore. Ang oras natin, 7:30 ng gabi. Parehong-pareho din ang oras nila dito sa atin sa Pilipinas. 7:30. Weather, mainit. Parang sa atin. Maalinsangang gabi ang sumalubong sa amin. Pero dito pumigil sa paglilipot ko sa Singapore. Ganda. Gandang city. Napakalinis. Parang nasa isang malaking park. Kumukuti-kutitap ang mga ilaw na mga nagtataasang gusali. Sino ba naman ang hindi nabibighani sa kagandahan ng Esplanade? Isang gusali na ang hugis ay mayahalin tulad sa durian. Makulay naman ang pagsalubong sa akin ng Alcaf Bridge, isang tulay na ang nagdisenyo, isang Pinoy, si Pasita Abad. Yes. You got money now, you can pay. Sunod naming pinuntahan ang Little India. Dito madalas tumambay ang mga Bombay sa Singapore. Kahit gabi na, walang takot kaming naglakad sa kalye. Ligtas na lugar raw kasi ang Singapore. Walang hold-upper, walang snatcher. Pero may mababangis na hayop. Ang Night Safari ang kauna-unahang wildlife park na mapupuntahan lang sa gabi. Iba't ibang klase ng hayop ang makikita rito. Dito wala sila sa kulungan. Malaya silang nabubuhay sa malawak na kagubatang ito. Ligtas sila sa anumang panganib na maaaring idulot ng tao. Sa liwanag ng umaga, lalo kong naramdaman ang modernong buhay sa Singapore.
you take us to Lucky Plaza? Ganito ang karaniwang mode of transport dito sa Singapore, either taxi or bus. Walang jeep dito. Maluwag ang mga kalye. Planado ang pagkakapwesto ng mga gusali. Magagarang kotse, naghahaba ang bus. Ito ang makikita mong bumibiyahe rito. Ang speed limit, depende sa klase ng sasakyan. At wala kang maamoy na usok ng tambutso. Pero sa kabila ng pagiging moderno ng bansang ito, hindi nila hinayaang masira ng pag-unlad ang kalikasan. Nakapalibot sa buong syudad ang nagtataasan at mayayabong na puno. Marami raw sa puno rito inilipat ng gobyerno sa kalye para mapanatili ang pagiging berde ng Singapore. Malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Singaporean sa kasaysayan. Ang hilera ng mga building na ito, itinayo pa noong 1920s. Bawal daw palitan ang panlabas nitong anyo at tanging ang loob lang ang pwedeng mabago. Dito rin sa Singapore makikita ang pinakamalaking fountain sa buong mundo, ang Fountain of Wealth sa Suntec City, napapalibutan ng matataas na gusali. Humigit kumulang 1,684 na metro ang laki nito. Swerte raw kung makakaikot ka sa loob ng fountain. Simbolo ang Fountain of Wealth ng World Harmony Day o ang pagkakaisa at pagkakaintindihan ng bawat bansa sa buong mundo. Melting pot ang city-state na ito. Halo-halo kasing kultura, tradisyon at paniniwala ang makikita rito. May mga Bombay, Malaysian, Chinese, Pinoy, Indonesian. Lahat sama-samang namumuhay ng mapayapa, Kristiyano man, Buddhist o Muslim. Ang nagsimula ng modernisasyon ng bansang ito, si Sir Stamford Raffles ang founder ng Singapore. Mula sa pagiging isang fish port, naging sentro ng kalakaran at modernong pamumuhay ang maliit na bansa. Hindi makukumpleto ang pag-iikot ko sa Singapore kung hindi ko mapupuntahan ang Merlion. Ito ang simbolo ng Singapore at ng pagkakadiskubre nito. Nakakita raw kasi ng leon si Nila Otama, isang Malayan prince nang umapak siya sa lupain. Kaya niya ito tinawag na Singapura, ibig sabihin, Lion City. Bagamat maliit ang bansang Singapore, isa ito sa nangungunang ekonomiya sa buong mundo. Dito, payapang namumuhay ang lahat ng uri ng tao. Pantay ang respeto ng tao sa kalikasan at kaunlaran. Isang bagay na madalang kong makita sa panahon ngayon. Bawat Pilipinong nangingibang bayan para magtrabaho, baon ang pangarap na mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilyang iniwan. May nagtatagumpay pero meron din namang nabibigo. Hindi na iba mga Pinoy sa Singapore. Ito ang National University Hospital sa Kentridge Road, Singapore. Hindi mo akalaing isa itong government hospital sa ganda at ayos ng mga kagamitan. Ito ang hallway ng National University Hospital. Tingnan nyo gano'ng kalinis. At magandang amoy, ah. Doktora Escandalor. Yes, hello. Ivan po, si Ivan. Kumusta? Okay, hi. Dito sa ospital na ito nagtatrabaho si Charibel Escandalor, BS Molecular Biology and Biotechnology graduate ng UP. Walang hirap siyang nakapasok rito bilang psychiatrist. Direct hire kung tawagin ang pagkakapasok niya. Sinasabi nilang direct hire na ganyan. How does that go? Of course, you don't pay any placement fees? No placement fees. You just submit yung mga qualifications na kailangan. Tapos they try and see kung okay o hindi. And then after that, they inform you when you can come and what you need to bring with you. So government hospital to? Sa internet lang siya nagpasa ng kanyang resume o biodata. Ilang buwan lang ang lumipas. Nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Ang kanyang interview, sa telepono lang ginawa. What happened was that they sent me over the forms to be filled out. The medical affairs took care of it dito. You fill it out, you give it back to them. They email quite regularly. You email today, tomorrow, nandyan na siya. Bagamat trainee pa lang ang posisyon ni Charibel sa ospital, tumatanggap na siya ng lagpas 1,000 Singapore dollars o humigit kumulang 60,000 pesos kada buwan. Hindi pa kasama rito ang allowances na natatanggap sa overtime.
At dahil direct hire, walang anumang binabawas sa kanyang sweldo. Only the living allowance for me. Pagkatapos pag nag-on call ako or what we call back home on duty in 24 hours, iba yung bayad nun. So that's a little extra money for me. Pero hindi lahat pinalad na makaranas ng magandang buhay sa Singapore. Si Annalyn, 8 buwan nang nandito, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagpadala ni 5 sa kanyang pamilya. Sa unang gabi pa lang niya sa Singapore, tila nagparamdam na ang kamalasan. So pagdating mo pa lang dito, nakatikim ka na hindi ka pinakain. Oo. Sa may-ari ng agency, binigyan na kami ng kape, tapos 2 biscuit uli. Tapos pagdating sa agency, pinapalinis kami doon. Tapos yung iba sinisigawan, pag may kasalanan, binabatlaw sila doon. Nang makalipat na siya sa kanyang amo, dito na nagsimula ang kanyang kalbaryo. Hindi siya kailanman nakalasap ng day off. Sa labas pa siya ng bahay, pinatutulog. Doon kami natutulog sa labas, wala kaming kumot, walang banig. Sinasapin na namin ng dyaryo. Tapos sa umaga uli, pipick upin kami ng sasakyan, dadali na naman sa agency. Tapos pagdating namin doon, noodles lang sa kakanin yung kinakain namin. At dahil may agency, binabawasan siya ng placement fee kada sweldo. Ang natitira na lang sa kanyang buwanang sweldo, 10 Singapore dollars o 330 pesos. Wala akong balak umuwi. Titiisin mo? Kasi may mga utang pa ako dun. Hindi ko pa nabayaran yung yung pag-process ko dito sa loob ng 8 months. Sa sobrang hirap na dinanas, lumaya siya sa pinasukang amo. Ang kanyang passport, naiwan sa kanyang agency. Sa kasalukuyan, dito siya naninirahan sa HOME o Humanitarian Organization for Migration Economics, isang non-government organization na tumutulong sa mga domestic helpers na inaabuso ng kanilang amo. Wala siyang balak umuwi. Wala kasi nga asahan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Gusto ko yung anak ko, makapag-aral sila. Kahit sana kahit konting pera. Wala pa kaming bahay, umuwi ako sa nanay ko. Ayon kay Marlene Trinidad, isa ring Pinoy at supervisor sa HOME, hindi na raw bago ang mga ganitong problema ng OFW sa Singapore. Maswerte pa nga raw ang Pinay na domestic helpers dahil sila'y edukado at marunong lumaban. Hindi tulad ng mga Indonesian at Indian na DH na walang magawa kapag minamaltrato. Minsan may mga tao na darating na sa amin, 1 buwan na sa labas, na natutulog lang sa mga park, sa mga bus stop, mga MRT station, ganun. Kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Hanggang sa matutuklasan na lang namin pagdating nila sa amin, overstay na sila, dapat nang makulong. From Madura, Indonesia. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 31 DH ang inaalagaan sa HOME. Mga Indonesian, Thai, Sri Lankan at Pinoy ang sama-samang namumuhay rito. Karamihan sa kanila, amo at agency ang problema. Tila nakatagpo ng kaligtasan dito ang mga residente ng HOME. Libre ang serbisyong ibinibigay sa kanila ng mga volunteer doctors at maaring mga abogado na humahawak ng kanilang kaso. At sa kabila ng kanilang mapapait na karanasan, nagagawa pa rin nilang ngumiti at mabuhay rito ng may kapayapaan. Ang Indonesian na ito, minules siya ng kanyang amo. Pilit raw siyang pinaghahawakan sa masisela na parte ng kanyang katawan. Ano, pinapagubad daw siya? Hinahalikan. Hinahalikan. Tapos sinawakan siya yung ari niya. But did he rape you? Rape? No. Pero laking pasalamat nito sa mga Pilipinong kasama sa HOME. Sila raw ang naging sandigan niya para malimutan ang hapdi ng nakaraan. Thank you lah, thank you Philippine, thank you. For Philippine. Sa kapwa biktima rin kumukuha ng lakas ang mga domestic helper dito. Dito sila maninirahan hanggang maresolba ang kanilang kaso o di kaya'y makahanap ng bagong trabaho.
walang visa ang pagpunta sa Singapore, masasabing madaling makapunta rito. Kaya naman di nakapagtataka na may bagong racket na umuusbong doon, bunga nito. Maliwanag ang gabi sa Singapore. Tila mga bituin sa langit ang ilaw ng mga kalye at nagtataas ang gusali rito. Ngunit sa gitna ng liwanag, tila may natatago pa ring madilim na bahagi ang lugar. Nabalitaan ng aming grupo na maraming Pinoy ang pumapasok ng Singapore bilang turista. Pero hindi pa mamasyal ang pakay, kundi pagbebenta ng laman. Sila ang tinaguriang Singapore Moonlighters. Gamit ang isang hidden camera, naglibot kami sa mga sulok ng Singapore. Ang driver ng nasakyan naming taxi, kabisadong kalakaran ng mga prosti. Even Filipino, I can help you, but I can't guarantee it's beautiful or not. It's but okay. Normally, what I think, I tell them to show me the beautiful one. Okay. Yeah. Okay. Later, if you say okay, it's okay. Okay. Maya-maya huminto kami sa isang madilim na kalye. Sa isang hotel kami dinala ng aming taxi driver. Dito raw kami makakakita ng Pinoy na prosti. Pero may nauna na raw na customer sa amin. I call you first, see whether you agree or not. Okay, if you agree, then I ask her to talk to you. She also Filipino. Okay, she'll talk to me. She talk to you. Naghintay kami sa loob ng taxi ng mahigit 1 oras. At pagsapit ng 3:00 ng umaga. Hello, yeah, can inside first, quick, can inside. Coming first. Quick, can inside first. Are you Filipinos? Yes, we are. Yep. Okay, how much? 200. 200? It's okay, no, it's okay. I have no time really, I have to send you back. No bargain? No, cannot. Why? Cannot bargain. My God. Ayon kay Father Angel Luciano, ang tanging Pinoy na pari sa Singapore, laganap ang mga nagbebenta ng aliw dito o yung tinatawag na moonlighters. Ang ilang Pinay na nagbebenta ng aliw, nag-iiba ng pangalan. May isa pa nga raw Pinay na namatay rito dahil sa AIDS pero hindi na nakilala dahil iba ang pangalan nito sa passport. Ito ang napakasakit na nangyayari. Na yung mga tao desperado sa Pilipinas, lumalabas, kahit palitan ng pangalan, kahit ng palitan ng ganito, ang ganon. Pagdating sa problema, wala kang magagawa sa illegal. Dagdag pa niya, matalas ang pangil ng batas sa mga nagtatrabaho ng illegal dito sa Singapore. Kadalasan, ang kaparusahang ipinapataw, kamatayan. Alam nila legal ako eh. Dito sa Singapore, ang natutulungan ko lang, yung legal. Yun nga ang batas dito eh, napakahigpit eh. Wala ditong pwedeng pakiusapan, ganun. Itago na lang natin siya sa pangalang Gina, isang Pinay na nag-umpisa magtrabaho dito sa Singapore bilang moonlighter. Dating sales lady si Gina sa Pilipinas bago siya ma-recruit ng isang mamasan o bugaw. Alam niyang pagbebenta ng aliw ang papasukin sa Singapore. Bali, napakadali. Basta kumuha lang ako ng passport, then sabi nila pag babayaran ko as 3,000 Sing. So yun, pumayag na ako. Kumbaga, wala ka ng choice eh. Kasi sa atin, mahirap kumita ng pera. Tulad ng marami, kahirapan ang nagtulak kay Gina para maging moonlighter. 150 hanggang 250 Singapore dollars o humigit kumulang 8,000 piso ang kinikita niya kada customer. Perang panustos sa pangangailangan ng 2 anak na naiwan sa Pilipinas. Pumupunta kami sa mga pub, bar. Dito sa Olang Orchard, pumupunta kami dyan. Siyempre, iinom, kunyari, tapos may mamimit, mga foreigner, ganyan. Ayun, tapos hanggang magtipuhan kanila, sila na mismo yung na magsasabi na gusto mo bang sumama sa akin, ganun. Pero ang trabahong pinasok, pilit isinusuka ng kanyang sikmura. Sa kabutihang palad, isang Pinoy ang nagligtas sa kanya. Isa na siyang waitress ngayon. Tapos yun, nung nagkaroon ako ng permit, naiba yun yung trabaho ko. Nabago lahat. Kinalimutan ko na yung trabaho na ganun. Ayon sa POEA, wala pa daw silang impormasyong natatanggap tungkol sa illegal na pagpasok ng mga moonlighters sa Singapore.
yung ibang mga workers natin, they choose not to pass through the POA to the legal process and they leave the country as tourists. So, pagka nangyari yun, doon sila nagiging vulnerable sa mga problema, no? Sa iba't ibang klaseng problema. This is a show about... Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, may ilan tayong kababayang naisipang isakripisyo ang puri. May maiuwi lang na pera sa pamilyang iniwanan. Mahal ang mamuhay sa Singapore. Kaya naman ang ating mga kababayan dito higpit sinturon. Iwas luho, mura o libreng gimmick, simpleng pamumuhay. Sakripisyo para sa mga pamilyang umaasa sa kanilang padala. Ang Orchard Road, kilalang shopping district sa Singapore. Sakaling ito rin makikita ang kilalang tambayan ng Pinoy OFWs. Kung ang mga Bombay may Mustafa Center sa Little India, ang mga Pinoy naman may Lucky Plaza. Tuwing linggo ang mga kababayan nating nagtatrabaho dito ay nagkikita-kita sa Lucky Plaza para magsaya at mag-relax. Hindi mo akalaing nasa Singapore ka dahil lahat ng makasalubong mo nagtatagalog. Hello, Pilipinas! Uwi na kami. Toti, Ate Christy, kumusta kayo dyan? At para ka na rin nasa Pilipinas sa dami ng mga tindahang Pinoy dito. May sari-sari store na nagbebenta ng sangkatutak na produktong Pinas. Ay, may can. May biko. Pandesal. Ito, oh. Yan. Tsaka turon. Ayun, oh. Ikaw, ate, Pilipina ka rin. May beauty parlor na Pinoy ang may-ari. At ang mga parlorista, syempre pa, Pilipino rin. Mura lang, $10 lang eh. Meron din mga cargo service kung saan ka makakapagpadala ng mga bagahe sa Pilipinas. Ang A-Freight Cargo Services may serbisyong tumutugon sa problema ng mga Pinoy OFWs dito. Kasi sa bahay ng mga amo minsan, hindi sila pinapayagan. Maliliit ang space ng mga bahay. Kaya dito sa opisina nila mismo nag-iipon ang mga DH ng kanilang ipapadala. Hanggang 2 buwan, pwedeng mag-ipon dito ng bagahe ang OFWs. Yung mga hindi allowed na mag-impake sa bahay, dinadala nila dito for storage kasi malalaki yung kahon namin eh. Kung ang Lucky Plaza ay pasyalan ng mga Pinoy, mawawala bang kainan? Ang Kabayan Restaurant, naghahain ng paksiw na lechon, kare-kare, adobong baboy. Dito kasi napakaraming Pilipinong na mamasukan, kaya ng mga katulong, mga OCW ba ganon. Kaya yun yung inaano namin dito. Dito yung puntahan talaga nila. Enjoy na enjoy talaga mga kumakain. At syempre kung pagre-relax ang pag-uusapan, mawawala ba ang videoke at inuman? Mahiya ako ha. Kanina mahiyain ako. Dito sa Star Mall, karaniwang nagtitipon-tipon ng mga kababayan natin dito sa Singapore. Ang bowling ay isa pang kinahihiligan ng mga kababayan natin dito. Linggo-linggo nagsasama-sama sila rito para malimutan ang hirap ng trabaho. Kung minsan pang araw maging OFW sa kalapit na bansa tulad ng Malaysia at Thailand, dumarayo dito sa Singapore. Picture sa mga kababayan natin. Buhay na buhay nga ang kulturang Pinoy dito sa Singapore. Dahil maliit lang ang Singapore, buong-buong Filipino community dito. Kaya madaling nakakapag-adjust ang sinumang OFW na napapadpad dito. Pero hindi laging pasarap ang buhay ng mga kababayan natin. Dahil sa kamahalan ng mga bilihin dito, gumagawa sila ng paraan para makatipid at makaipon. Ganito ang kadalasang tirahan ng mga residente ng Singapore. Housing Development Board o HDB flats ang tawag dito. Pag-aari ito ng gobyerno. Condominium style na ang renta ay mula 800 Singapore dollars o 26,400 pesos hanggang $2,400 o humigit kumulang 80,000 pesos kada buwan. Sa sobrang kamahalan ng renta, marami sa OFW sama-sama sa isang unit.
Ang grupo ng technician na ito pinaghahatian ng rentang 1,320 Singapore dollars o tumataginting na 43,560 pesos. Sa ganitong paraan raw, mas makakaipon sila ng perang ipadadala sa kanilang mga pamilya. Bale, 220 isang buwan. Times 6, bale 1,320. So yun yung binabayaran nyo dito? Iba pa yung kuryente at tubig. So ganito buhay dito, naglalaba kayo ng sarili ninyong damit? Sa damit, kasi sa amin talaga kami maglalaban ng damit. Pero sa uniform, ang totoo kasi kinukuha nila para laban. 6 silang naghahati sa 2 kwarto. Kanya-kanyang laba ang estilo rito. Ay, huwag na magsanyan, magulo dyan. Bodega yan. Magulo yan. Hindi lang. Hindi lang ha. Walang laman yung rep namin eh. Okay lang. Naubos na kagabi. Oh, naku. Ang pagkain naman, toka-toka ang pagluluto. Tig 20 Singapore dollars ang ambag ng bawat isa kada linggo para pamalengke. Ano na yan? Bali po ginagawa namin, nagluluto kami ng sarili namin, tapos yung Filipino food. Kasi minsan yung pagkain dito, mahal na, hindi pa namin gusto yung lasa. Nagluluto kami sa amin, tapos nagbaba kami sa work namin. Hindi rin nawawala sa mga Pilipino ang pagiging relihiyoso. Dito sa Novena Church sa Thompson Road, nagtitipon-tipon ng mga kababayan natin para magsimba. Pero nakatutuwa ring makita ang ibang lahi na sumasama sa tanging misang Tagalog dito. Nakikiusap sa Diyos ng maginhawang buhay para sa sarili at pamilya. Para sa mga anak ko, hi, kamusta kayong lahat? Ang kababayan nating ito di napigilang maiyak nang kunan namin siya para bumati sa kamera. Sabi niya hindi raw pinahalagahan ng kanyang pamilya ang pagtatrabaho niya sa Singapore. May problema raw siya sa kanyang anak at asawa. Sana maisip din nila kung gawan naman sila nila ng paraan ang aming paghihirap dito na kami dito hindi kami nag-easy ang trabaho. Hindi mahirap ang trabaho namin dito sa kayasan. Ayon kay Father Angel Luciano, bagamat maayos ang buhay ng karamihan sa mga Pinoy, hindi pa rin niya ipinapayong magtagal ang OFWs dito. Walang OFW na dapat mag-stay sa ibang bansa. Lahat tayo lumalabas lang upang makatulong kaunti o makapagpatapos ng isang anak o kapatid. Pagkatapos ng ikaw na OFW, uuwi ka na. Masyado raw kasing mahal ang buhay dito. Halimbawa na raw ang mga DH na sumasahod ng 350 Singapore dollars. Halos 250 sa sahod nila napupunta lang sa telephone bills. Hindi raw dapat isipin ng OFWs na pangmatagalan ang pagtigil nila dito. Ang unang 2 taon, pagpunta nila dito, babayaran lahat ang utang sa Pilipinas. Yan ang first year, no? Second year, 1 year lang, ibabalik nila dito sa, babayad sa utang, continue. 1 year salary, half salary na yun, iiwan na dito sa Singapore. Ipunin na nila. Third year, yung 2 taon pa uli, kanila na yon. Pero si Johnny tila natali na ang puso sa Singapore. Dito na siya nagkaroon ng pamilya. Nakapag-asawa siya ng isang Singaporean. I was waiting for the lift, for the elevator to come down. Tapos meron siyang this very shiny, bubbly girl who is Chinese. First time niya sa church. On that day, hindi ko rin alam na she's going to the same place as me. Hindi raw pabor ang kanyang biyanan sa kanya nung sila'y magpakasal ng asawa niyang si Sonia. Hindi kasi sila magkaintindihan nito dahil hindi marunong mag-Ingles ang kanyang biyanan. Bakit si Sonia nagpakasal sa Pinoy, bakit hindi Chinese, this and that. Tapos hindi nga raw kami makapag-usap. Naging issue siya for a while. Although pag nagkaharap kami, parang okay lang, ganyan, this and. Pero behind that, maraming complaints. Pero kung ukol, bubukol. Hindi naman kasi sila nagkaroon ng problema ng kanyang misis pagdating sa pagkakaiba ng kanilang kultura. Katunayan, mahal na mahal ni Sonia ang Pilipinas. Ang Pinoy nga naman, saan mo man dalhin, laging in. Tatak na raw kasi natin na madaling pakikibagay sa kultura ng ibang bayan. Patunay lang na ang Pinoy, kayang-kayang lumangoy sa nagbabagong alon ng buhay. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko sa Pilipinas. Kaya na ba? Naging pangalawang tahanan na ni Luz Micenas ang Singapore. Dito na siya nagkapamilya at nagkaroon ng magandang trabaho.
Pero sa kabila nito, hindi niya hinayaang mawala ang ugnayan sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Hello sa mga kamag-anak ko dyan sa Pinas. Imbag nga, malimyo amin tita Abra, po. Iyan po ang bunuan bangus na masarap. Kailangan na bumili tayo para Philippine product. Maranyaga sa Intogamus dyan, mga taga-Bicol. Ako si Anita, nasa Singapore. Mabuhay, Philippines! Hindi lang kami sa Singapore. Ito ngayon na kami ng staring. There's no place like home. Para maibsan ang lungkot at hirap ng buhay, isang Pilipino sa Singapore ang gumawa ng paraan para mailapit sa OFWs ang saya at sigla ng iniwang bayan. Bago, Ate Luz. Si Luz Mecenas, 6 na taon nang naninirahan dito sa Singapore. Dati siyang OFW sa Middle East bago nakapag-asawa ng isang Singaporean journalist. Na-recruit siya sa Singaporean. May magandang offer sa kanya sa Dubai naman. So, we transferred to Dubai din. So, yung newspaper na yun, yung Gulf News, hinaluan din niya ng Philippine News. And then after that, naging successful yung Filipino page. Nang pumutok ang gyera sa Middle East, nagdesisyon sila ng kanyang asawa na bumalik at permanenteng manirahan sa Singapore. Napansin ni Luz na wala silang kahit anong balita na nasasagap mula sa Pilipinas. Dito ipinanganak ang Pinoy OFW Star. Yung years na pagdating namin dito, ang daming problema. Meron dyan hindi sinasahuran, hindi nagdi-day off, ang punong-puno, ang daming nagtatakas, ganun. So, sabi namin, okay, why don't we put a publication? Kumpletos rekados ang magazine. May balita sa politika. At syempre pa, hindi mawawala ang showbiz chismis. Pero hindi lang kasayahan ang layong ibigay ng Pinoy Star sa mga kababayan natin. Kasi ang pangunahin nilang misyon, maging mata at tenga ng Filipino domestic helpers dito na hindi nabibigyan ng tsansang makisalamuha sa kapwa nila. Actually, ang goal namin, to reach out Filipinos. Yung idea namin, yung hindi nakakalabas. Dahil na rin sa Pinoy Star, naging malapit si Luz sa mga kapwa Pinoy. Outlet o hingahan na rin kasi ng problema kung ituring ang magazine. May mga nagsusulat ng tula tungkol sa kanilang buhay. May humihingi ng payo. Dito rin nasusulat ang iba-ibang isyong kinaharap ng mga kababayan natin sa Singapore. Ang publication, very strong vehicle na maka-reach out doon sa mga Filipino hindi nakaka-reach. Sa kabila ng napakalaki niyang responsibilidad, di pa rin nakakalimot sa kanyang pamilya si Luz. Maski nasa abroad ako, yun, tuloy ang communication ko kasi may buhay pa yung mother ko. Bagamat malaki ang responsibilidad sa sariling pamilya at sa piniling misyon sa Singapore, tinitiyak pa rin ni Mami Luz Mecenas na bigyang halaga at kalinga ang ina na nasa Santa Barbara, Pangasinan. Pinuntahan namin ang pamilya ni Luz sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang kapatid niyang si Erning, umayos ang buhay sa tulong ni Luz. Likas raw na matulungin si Luz mula pa pagkabata. Ay, matulungin niya, pati yung asawa niya. Tsaka mga anak niya, mapagmahal sa lola nila. Matanda na ang kanyang inang si Nanay Gloria, pero di pa rin ito malimutan ang naranasang kasayahan nang dalhin siya ni Luz sa Singapore para magbakasyon. Laking pasasalamat ni Nanay Gloria dahil tuloy-tuloy ang suportang ibinibigay sa kanila ng anak. Si Luz kasi ang nagpapadala sa kanya ng perang pambili ng gamot. Kung minsan pera, kung minsan may mga kasangkapan. Itong radio, itong rice cooker, yan, ganun. Eh, sabi niya, bigyan ako ng TV, hindi pa dumating. Kunin ka. Hello, Los. Oh, Nay. Oh, kumusta kaila? Gusto ko sana makapunta kayo dito sa birthday ko, para masaya, ano? Thursday, watang kami Manila. Isang kami sa Patidad, Pangasinan, Friday. Nakabili na ako ng bagong TV mo. Asahan ko yun, ha? Oo. Si Mami Luz, boses ng mga Pinoy OFW sa Singapore, patuloy na maghahatid ng kwento at balita. May lapit lang ang bansa sa puso ng bawat OFW dito. Tunghayang muli ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyong kaugnay ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Mula dito sa Singapore, ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Kasama niyo naman dito sa Pilipinas, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad,
Mabuhay ka! Asawa ko si Nestor! Hello, darling! At dito ko! Ang anak ko si Maya, si Junior, si Lorin. Hello inyong lahat dyan, lalo sa mga auntie ko, sa anak ko si Loren, at saka sa mga kababayan ko dito kami sa Singapore. Maligaya kami. Kumusta kayo lahat diyan? Atelita, ang anak ko si Ara. Kumusta kayo? Hi, best friend. Ari kami gusto ko. Sauta. Best friend, kumusta ka muda? Kami maayo man diya. Hi, Eva. Ito, first time na matitelevise ako. Nandito na ulit ako sa Singapore. Kamusta mga sila Jelian, si Bobby, Jojing. Hi. Welcome Filipinos. I'm a Singaporean. Binabati ko tatay ko, nanay ko.